Sir Nicolas Torre, magandang umaga po. Good morning, GM Torre, Romel Fuertes at Jackie Recio. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma sa programang Damdaming Bayan. Kamusta po ang sitwasyon sa EDSA? Heavy pa rin po ang traffic natin at nagre-negotiations pa ang pulis at saka ang mga Iglesia ni Cristo members at mga leaders nila kung paano resolbahin itong situation na ito. So good thing meron nang makikipag-usap sa mga autoridad coming from the Iglesia ni Cristo. Opo, may mga pag-uusap na pong ginagawa. Ulitan naman natin dito sa ating area. General Torre, bago po nangyari itong malaking pagtitipon na yan sa EDSA, kayo bilang dating naging PNP chief, hindi nyo pa natunugan yung mga ganitong pangyayari, General Torre? Yes sir, sa ganong MMDA naman ay hindi naman yun ang ating primary na trabaho sa ngayon, kaya kung pwede i-direct nyo na lang yung intelligence questions Okay. yan sa ating security forces. At ano-ano po ba ang iba pang mga precautionary measures na nakalatag sakaling magtagal itong pagtitipon na ito sa parte po ng MMDA? Well, ang ating primary consideration dyan ay siguraduhin na ang ating mga kalsada ay open at accessible sa ating mga kababayan para tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw ng ating mga sakyan na tao sa atin. So ilan po ang idineploy nating mga tauhan ng MMDA dyan sa kabaan ng EDSA? Sir, tinatanong niyo kung ilan? Yes. Naka-maximum tayo ng deployment dyan. Andyan ang ating mga nag-augment actually tayo dyan. Malapit na tayo sa 1,000 tao dyan na mga tao natin na dineploy natin dyan together with the traffic aids natin, pati na rin yung mga SPSEPO natin, yung nag-maintain ng kalinisan at kaayusan, nilagay na rin natin para makatulong sa pagtataayos ng lugar. Jackie, may tanong ka kay GM Torre? General Torre, yung dito po sa EDSA, no, yung EDSA po kasi sinara. Meron pa po bang ibang mga kalsada kayo na nakikita na sarado ngayon? Hindi naman totally sarado, pero napakakapal po ng daloy ng trapiko. Unang-una na nga, yung dito sa harap namin, yung Julia Vargas. Kasi ang dulo na ng mga sila Julia Vargas, isa ay Ortigas. At kung lalabas ka papuntang Makati, ay dapat mag-U-turn ka sa ilalim ng Ortigas. At yun po ay napaka-baradong-barado po yun. So abot po ang traffic na to, ang kailan nito hanggang Cerdicitas na po sa C5. Tapos yung Ortigas mismo sa kabilang side ay apektado rin. Yung Meralco Avenue nakakaramdam din ng pagsisikip sa kanto dahil nga naman lahat yan ay sa Ortigas ang tungo. Tapos obviously yung ating White Plains ay sarado talaga lahat dahil nandun mismo stage. Tapos yung Temple Drive, yung Katipunan, medyo apektado din talaga. So wala pa po tayong binubuksan na daan bilang alternative route, GM Torre? Bukas naman po lahat ng mga alternative routes natin. Pwede gamitin ng ating mga kababayan yan na naapektuhan dito sa mabagal na daloy nga nitong directly affected na mga kalsada. So we encourage na yung kung pwede rin lang kahit na medyo malayo-layo ang magiging biyahe, kung pwede rin lang na gumamit ng alternative routes, gumamit ng ating mga kababayan. General, yung ito po kasi, alamin lang po namin yung sa panig ng MMDA. Dito po kasi sa rally na ito, meron po bang permit? At kung wala po, ano po ba yung magiging aksyon ng MMDA, sa bahagi po ng MMDA tungkol po dito sa naturang rally po ngayong umaga? Wala talagang permit itong rally na ito. Wala ring abiso, walang coordination. Kaya nga, opo. Ito ay talagang ginawa na nila unilaterally. So, sa ngayon ay ina-assess pa ng ating mga law enforcement agencies kung ano ang magiging kaukulang aksyon regarding sa bagay na ito. Last question on my part, GM Torre. Sa panig ng inyong ahensya, wala pang ipinapaabot na abiso ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung hanggang anong oras sila mananatili dyan sa area ng EDSA na yan, General Torre, sir? Sir, hindi po, wala po. At I think kung may gagawin man sila mga ganong abiso, I think uunahin nila ang PNP regarding that matter. Okay. Maraming salamat, MMDA General Manager Nicolas Torre.